Hello mga kasari! Thank you sa lahat ng nag-follow and nag-support sa akin sa Facebook. Sa YouTube, bihira tayo makapag-upload. Kasi alam nyo naman pag sa YouTube, parang mahaba yung video, tapos edit-edit pa. And hindi po ako magaling sa editing. Diba? Yung mga videos ko, napakasimple lang. Minsan wala pang edit. So lately, sobrang na-stress ako. Una, yung before pa, yung 300,000 na na-scam sa akin ng kapitbahay namin na yung sa Paluwagan. So, okay na ako doon, bilak ko na, tinanggap ko na hindi talaga siya magbabayad guys. Paulit-ulit akong magmamakaawa sa kanya. Next naman, yung sa investment naman, yung mga teacher yon. So, nagulog naman kaya lang pahirapan, ang laki pa ng kulang, 19,000. Next, itong pangatlo na na-stress ako sa engineer. Hindi ko siya sariling pera, sa credit card yun ni Jack. Siyempre bilang mag-partner kami, na-stress din ako pag na-stress siya. Kasi instead na okay na yung flow ng negosyo namin, okay na yung sa Shopee, tapos sa tindahan, sa mga racket namin, minsan nakakagala kami, biglang nagkaroon kami ng additional na bayarin every month, yung sa 50,000. At ang worst pa nito, dahil credit card siya, kailangan talaga siyang bayaran dahil utang siya sa bangko. So, tutubo yun, malaki ang interest, at dahil siya ang nakapangalan, obligado siyang bayaran at maghapit ng biyahe, maghapit ng benta. Pero hindi naman siya yung nakagamit ng 50,000, yung engineer yung nakagamit. So, sa tindahan, wala pong utang. Walang nangungutang dito. Matagal na nagsimula yung pandemic. Sa mga matagal ko ng viewers, talagang loyal sa akin. Alam nila yan. Kaya lang naman ako nagpapautang ng ganun. Alam mo yun, tiwala. Tsaka minsan, nahihiya na din ako dahil baka, kasi kilala mo naman sila na mabuting tao, pero yun nga, nasira dahil sa pera. Palagi naman ganun nasisira dahil sa pera. So, kwento ko lang, no, hindi po kami nagpapautang talaga dito sa tindahan. Kahit na kulang na piso, bihirang-bihira na papayag na magkulang ka ng piso kahit na kilala ka na namin na palagi kang bumibili dito. So, sabi nga ni Mama, okay nga yun kasi minsan pag may uutang, makakalimutan mo, 'di ba? Nailista lalo pag nakikisabay sa bumibili. So, matagal lang walang utang yung tindahan. And, 'di ba? Minsan wala ako dito, nasa San Mateo Rizal ako para mag-asikaso ng Shopee namin or may pupuntahan ako, gagala kami. Ay, nandito po yung mama ko. Pero ngayon, palagi na ako muna nandito sa QC kasi wala naman yung papa ko, umuwi sa Bukidnon. So, bakit umuwi? Bakit pauwi sila ng uwi? Kasi syempre, may mga lupain doon, may mga inaasikasong mga tanim, mga kailangan mag-harvest, parang yung kopras, yung mga ganong konting anina. So, sa Surigao naman, ting palay. So, mayroon silang mga inaasikaso kasi siyempre, may mga lupa doon may mga, although may mga caretaker naman, pero kailangan, andun pa din sila para mag-assist. Okay, so kwento ko lang, no, habang ng kwento ko na, meron dito, hindi siya ganun hindi mo masasabing loyal talaga kasi, sabi niya, uutang siya, sa linggo niya babayaran. Sabi niya, Mama, hindi kami nagpapautang dito pero sabi niya, pinapautang ko daw siya. Pinapautang naman ako ni Ate Ibon. Pero hindi talaga. Siguro before, oo, pero hindi ganun nung bago mag-pandemic. Pero hindi sila magaling magbayad. Pahirapan kahit maliit lang na halaga. So, natatandaan ko dati hanggang 300 lang sila. Yun lang din yung kaya nila. Minsan nga, magdadata pa ng 150. So, nagsinungaling siya na pinapautang ko daw siya. Pero ang totoo, hindi ko siya pinapautang. Kasi, hindi siya magaling talaga magbayad, hindi siya tumutupad sa usapan, at hindi na kami nagpapautang. So, nagsinungaling siya kay Mama. Buti na lang talaga to si Mama. Si Mama kasi mas matigas yan pagdating sa ganyan. Hindi talaga siya magpapadala. No? May mga taong sasabihin na porket wala yung totoong may-ari, wala ako, magsisinungaling sila. Nakakadala na kasi. Minsan, nung sa tindahan pa ng mama ko, meron kasing ganitong senaryo na nangutang siya sa tindahan ni Mama. Si Mama, napakabait niyan na tao. So, naglilista siya kung ano yung inutang mo, yun lang din ang ililista niya. Kung inutang mo ang kape na twin pack, 15 pesos, 15 pesos lang din ang ililista niya. Hindi siya mag-a-add ng piso. May mga sari-sari store owner po na kapag nangutang ka sa kanila, +1, plus piso lahat ng items. Example, bumili ka ng nangutang ka ng Magic Sarap, 5 piso. Ang ililista niya na nun, 6 pesos. Lahat may tubo ng piso. So, si Mama, kung ano yung presyo niya kapag binili mo ng cash, yun lang din ang ililista niya sa'yo. 15 pesos kung twin pack. So, meron siyang pinautang before na diskumpiyado siya. Tinotal niya. Tapos, nung natapos siyang itotal, napahiya siya. Kasi, kung ano yung inutang niya, yun ang nilista ni Mama, yun ang presyo, tama ang pagkatotal, walang dagdag.
napahiya siya kasi siguro na-experience niya sa ibang tindahan na iba yung total. Hindi mo magaganon yung mama ko kasi malinis yan. Hindi yan gumagawa ng masama. Pero nakaka-offend para sa may-ari ng tindahan na pagdududahan ka na baka naglista ng hindi mo inutang. 'Di ba? Para sa mga manunood dito na walang tindahan or yung mga nangungutang sa tindahan, naku, magpasalamat po kayo ng sobra sa may-ari ng tindahan kapag pinapautang pa kayo. Kasi marami ng tindahan ngayon at isa na ako doon ang hindi nagpapautang na talaga. Kaya kung may nauutangan pa kayo, lalo na kung nagigipit kayo talaga, magpasalamat kayo doon tsaka ingatan nyo yun. Kasi hindi lahat ng tindahan mauutangan nyo pa. Napakaswerte nyo kung may mauutangan pa kayo. Alagaan nyo yun. Kung sakali man na delayed ang sweldo ng asawa nyo or kinapos kayo, makiusap kayo ng maayos. Kasi magiging asset nyo yun eh. Makakatulong sa inyo yun. Magdata lang kayo kung sakaling gipit pa kayo, hindi nyo kayang magbayad ng buo. Pero wag yung tatakasan yung utang nyo. Kasi dyan na magsisimula yung kalbaryo ng buhay nyo. Mas lalo kayong magigipit, mas lalo kayong maghihirap. So, yun lang ang kwentong utang ko. Marami akong mga experience dyan. And sa mga nagtatanong about kay engineer, ayun, todo pakiusap pa rin po siya. Pero nakakapagtaka lang, no? Kasi kung si Jack, nagagawa niya ng paraan na yung 50 mil na dihamak na magkano lang naman ang kinikita niya sa loob ng isang buwan. Kahit may trangkaso siya, nagbiyahe siya. Si engineer pa kaya, ano sa tingin nyo? May balak pa ba talaga siyang magbayad or wala na? Kasi yung maliit na tao nga, nagagawa niya ng paraan yung pera. Paano pa kaya siya? Hindi man lang siya nagdata ng kahit 5,000, kahit na na-post na siya.